di healing galing oil. Opo. No? Inihahaplos po ang healing galing oil sa tigkabilang sides ng leeg kung nasan yung mga kulane. No? Ina-applyan muna ng warm compress yan at pag naramdaman na yung init ay minamassage na yung healing galing oil. Ganon din sa dibdib at likod. May warm compress tapos gentle massage ng healing galing oil for 20 to 30 minutes or mas matagal pa. Tinutulungan ka ba ni Mrs.? Opo, siya po ang nag-aaral sa akin. Lalo na sa likod kasi hindi mo abot yun, di ba? Para dun sa mga may tubig sa baga or may accumulation ng phlegm na hindi ma-expel, parang dikit na ubo na pagka naman huminga yung pasyente, may halak na nararamdaman, di ba? Ibig sabihin, kapit na kapit po yung plema, sinasabayan lang po yun ng hydrating diet, no? Pinaha-hydrate, 1 to 2 glasses of warm water every hour ang pinapainom natin, maiinit na mga sabaw, no? Inihigop ng pasyente ng mas madalas kesa sa karaniwan at yung paghilot ng healing galing oil dun sa mga affected parts na tinukoy natin kanina, and every night yung pagtatapal ng healing tapal cream, no? Yung pong paghahaplos ng healing galing oil ay during daytime, 3 to 4 times a day, really, no? Katulad ng ginawa ninyo. Pero yung pagtatapal ng healing tapal cream, yun ba'y pinagsabay mo sa dibdib at likod o isa-isang side lang muna? Isa-isa lang po. Dito po, minsan sa likod. Palit-palitan lang po. Okay, kasi alam mo pagka pinagsabay mo yun, parang binabatak na ganun ang katawan mo dahil hinihigop ng healing tapal cream yung mga tubig, no, doon sa baga mo. Ang healing tapal cream po, mga kapatid, ay a mixture ng herbal medicine. Hahaluin niyo po muna yon, no? At gagawa po kayo ng pantapal sa pamamagitan ng malinis na tela, mga lumang tela, no, na malinis, at ang tamang sukat po nun ay pagdidikitin ninyo ang palad ninyo. Pag pinagdikit nyo po ang kaliwa at kanang palad ninyo, ay halos ganyan po kalaki ang baga ninyo. At yun ang lalagyan ninyo ng healing tapal cream. Pag itatapal na po, kailangan initin yung ilalim ng tela ng healing tapal cream. At pag ininit yung ilalim ng tela, iinit din yung pinaka-cream sa ibabaw at itatapal sa dibdib or sa likod ng pasyente bago matulog, no? Yung iba na mas malakas ang resistensya ay pinagsasabay nila, no? Lalo na yung mga may tubig sa baga na hindi na po makahiga sa panahon ng sila ay may tubig sa baga, no? Ikaw ba'y nakahiga pa? Kaya mo pa? Kaya pa pero po. Ilan ang unan mo? Isang dalawa po. Dalawa na. Opo. Yung iba, 3 ang unan. Yung iba, natutulog na po ng paupo dahil sa hindi na halos makahinga kapag puno ng tubig ang baga. So, nagsisimula pa lang yung sayo, no? At ikaw ba ay nakaranas na, Willie, ng parang sinisinat ka na sa hapon, sa gabi, tapos nawawala ang sinat mo pag umaga, babalik na naman sa hapon at gabi? Opo, parang kung giniginaw-ginaw ko ng konti sa hapon. Yun, no? Ibig sabihin, may infection na nga ang baga, no? At sa halip po na sundin ni Willie yung reseta ng kanyang doktor, ay sa healing galing po siya pumunta, no? At mas minarapat niya na uminom ng herbal serpentina tablet para sa infection ng baga. 6 ba ang ininom mo? 3 times a day, after breakfast, after lunch, after dinner. Tapos yung healing food tablets, tama ang ginawa mo, tigsa 10, no? Kasabay ng breakfast, ng lunch at ng dinner. At tigsa 10 din ang herbal vitamins B1, B6, B12. Kasi maraming ugat ang baga at dapat na i-repair yun, no? Nakailang bote ka ng healing tapal cream? Bali, nakadalawa po ako. 2 lang? Na naubos mo? Mga pang ilang araw bago mo naramdaman na, uy, makakahiga na ako ng nakakahiga na ako ng flat sa bed, kahit isa lang ang unan o walang unan? Halos mga 2 weeks po, okay na po. Naubos mo na sa loob ng 2 weeks yung 2 bote ng healing tapal cream. Ayun. And naaalala mo ba nung panahon na may tubig ka sa baga, na pagpataas ang paglakad o konting distansya lang ang paglalakad, lalo na kung sa hagdan pa, hingal? Opo, hinihingal po. Nakakailang steps ka bago mo maramdaman ang paghingal? Sa mga 5 hakbang po, minsan parang hinihingal na po. 5 hakbang lang, no? So, ganun po yan, mga kapatid, no? Mararamdaman nyo kung yan ay tubig sa baga. Yung iba, may similar na symptom kung
nagkakatubig ang puso. Pero healing topple cream pa rin ang ginagamit natin. Tinatapat naman doon sa heart point. So napakaraming pagkakamali ang nagawa mo, Willie. Opo. Nagbagong buhay ka na ba? Opo, hindi na po ako nagsisigaw, hindi na nagiinom. Ganon. Opo, Very good. At yung sinasabi ko kanina, dahil pinag-leave ka ng doktor ng 10 days, Opo. apektado yung trabaho mo. Opo. Kasi hindi ka pwedeng pumasok, di ba? Opo. Dahil nakakahawa yun eh. Opo. Ang mga bata sa bahay, inilayo mo muna pansamantala noon ang baso, ang kubyertos, Opo. dahil mas madali tayong makahawa, tayong adult, sa mga bata. Opo. Dahil mga kapatid, ang bata po na may primary complex, yun ang tuberculosis nila kadalasan hindi naman nakakahawa sa matanda. Yung matanda ang mabilis makahawa sa mga bata, kaya pag mahina na po ang kondisyon ng baga, ilalayo na natin ang ating mga gamit sa pagkain, no? At huwag nating hahayaan na sinusubuan natin yung mga bata ng kutsara na galing sa bibig natin kung hindi pa kumpletong magaling ang ating kondisyon, no? At nagpa-araw ka rin. Opo, nagpa-araw po ako pang sa umaga po, mga 1 hour siguro. 1 hour? Opo. Habang nagpapagaling ka at nakabakasyon ka noon. Opo. Anong klaseng lung exercise ang ginawa mo? Pinupo sa akin ni Ma'am Nora, yung parang nagsuswimming. Parang yung nagsuswimming. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pwede rin na baras, yung Opo. pagbabaras, Opo. no? Yun din ay nakakapagpalakas ng baga, no? Okay, so morning sunlight exposure kasama at yung mga food for the lungs. Ano sa mga food for the lungs? Madagta na prutas, no? Kay Mito, Chico, Chesa, durian, prutas po na hindi matubig. Pero sa gulay, yung gulay na hindi rin matubig, maganda sa baga, no? Ang broccoli, ang cauliflower, ang asparagus, yung mga ganyan po ang dapat na pinapakain sa mga pasyente na kailangan lumusog ang baga, at yun ay ginawa ni Willie. Opo. No? Pati iron-rich food, very good At ang matyagang paghahaplos ni Mrs. Opo. na mahal ka, 'di ba? Opo. So ngayon ay maayos na. Ayos na po. Back to work ka na. Opo, normal na po. Normal na. At sana ay hindi na maulit yung mga pagkakamaling yan. Opo. May maipapayo ka ba doon sa mga kapatid natin na nanonood na may bisyo dati na katulad mo? Sige nga, payuhan mo sila. Masasabi ko lang po, sana po iwasan yung alak, tsaka sigarilyo, tsaka pagpupuyat. Para po hindi kayo magaya sa akin. You learned it the hard way, sabi nga, di ba? Pero sabi nga, pagka inagapan natin, gumagaling at hindi lumulubha. Opo. Bagamat alam mo, Willie, may mga taong nakakamatayan na hindi naka-recover sa kanilang lung problem, no? So, congratulations sa'yo at maraming salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa mga nakikinig sa atin na napatunayan natin na ang tubig sa baga ay gumagaling sa naturopathy, ang pulmonary tuberculosis ay gumagaling sa natural na paraan ng paggagamutan, no? Opo. At isa na naman pong kwento ng kalusugan ang ating napakinggan sa umagang ito ng linggo. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na nagpapaalala, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Until next week, happy healing morning! Salamat po sa Healing Galing. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat din po. Oo, tuloy-tuloy mo na yun. Opo. Ang magaling na at hindi na namamanas na si Jamie Princess at ang kanyang Dr. Lola. Kayo po ang nag-alaga sa kanya. Opo, Doktora. Nung panahon na nagkaroon ng kidney condition. Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5. Healing Galing. Pag gusto ng healing, gagaling.